Sana mahalin mo ako kahit may mahal kang iba. Si Maya, isang simpleng dalaga na tahimik at may sekreto, ay nahulog sa lalaking nagbigay liwanag sa kanyang mundong dati kulay abo, si Adrian, isang mabait ngunit may kasintahan ng si Rika. Alam ni Maya na wala siyang karapatang umasa, ngunit mas lalo lamang siyang nahulog sa bawat ngiti at kabaitan ni Adrian. Sa bawat sandaling magkasama sila, pinipigilan ni Maya ang puso niyang umasa, ngunit paano kung si Adrian mismo ang lumalapit, nagbibigay ng mga dahilan para magmahal? Hanggang saan kayang tiisin ni Maya ang pagmamahal na walang kasiguraduhan? Isang kwento ng pag-ibig na ipinaglalaban kahit alam mong ikaw ang talo. Isang dalagang nagmamahal sa maling panahon, pero tapat at totoo. Episode 1 ang simula ng pagtingin. Tahimik lang si Maya sa sulok ng opisina, abala sa pag-aayos ng mga papeles. Isa siya sa mga empleyadong hindi napapansin, palaging naka-eyeglasses, simple lang manamit, at bihirang makisali sa mga usapan. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, may lihim siyang tinatago, isang damdaming pilit niyang itinatago sa bawat tibok ng puso niya. Si Adrian, ang team leader nila. Masayahin, magalang, at palaging may ngiti sa labi. Halos lahat ng babae sa opisina ay may paghanga sa kanya, pero si Maya, iba. Hindi lang paghanga ang nararamdaman niya, kundi isang unti-unting pag-ibig na hindi niya maipaliwanag. "Good morning, Maya," bati ni Adrian isang araw habang iniaabot ang mga dokumento. Ngumiti lang siya, bahagyang tumango, "Good morning po, sir." "Sir agad, ilang beses ko nang sinabing Adrian na lang, di ba?" Sabay tawa ni Adrian. Napayuko si Maya, pilit pinipigilan ng ngiti, "Sanay lang po kasi ako." Sa sandaling yun, parang tumigil ang oras para kay Maya, simula nang mapansin siya ni Adrian, parang mas naging makulay ang bawat araw niya sa trabaho, pero kasabay ng saya, alam niyang mali, dahil minsang nakita niyang ihinatid ni Adrian ang kasintahan nitong si Rika, ang magandang babaeng madalas maghintay sa labas ng opisina. Sa bawat sulyap ni Maya kay Adrian, naroon ang paghanga, ngunit sa bawat tanong ng puso niya, isa lang ang sagot, "Hanggang tingin lang ako, hanggang dito lang dapat," ngunit hindi niya alam, ang simpleng, "Good morning," ni Adrian ay magiging dahilan ng isang damdaming hindi na niya kayang pigilan. Narito ang episode 2 nanograms kwentong, "Sana mahalin mo ako kahit may mahal kang iba." Sa episode na ito, mas mapapalapit sina Maya at Adrian, at magsisimulang mabuo ang koneksyon na magpapakaba kay Maya. Lunes ng umaga, tulad ng nakasanayan, maagang pumasok si Maya sa opisina, ganun naman talaga siya, palaging maagap, palaging tahimik, palaging nasa gilid lang, pero may kakaiba ngayong araw, dahil ilang minuto pa lang, naramdaman niyang may dumating. "Oy, Maya, si Sir Adrian dumating na," bulong ng office mate niyang si Lani, sabay kindat. Ngumiti lang si Maya, kunwari walang nararamdaman, pero sa loob-loob niya, kabog na kabog ang dibdib. "Good morning, team," masiglang bati ni Adrian pagpasok sa opisina. Bitbit niya ang 2 kahon ng donuts. "Pasalubong ko, galing Batangas. Punta kami ni Rika last weekend." Napangiti si Maya, pero agad ding lumungkot, syempre, si Rika. Pinilit niyang ngumiti habang nag-aabot ng donut si Adrian sa kanya. "Para sa iyo to, Maya, alam kong mahilig ka sa chocolate eh." Napatigil siya, "Ha? Paano niyo po nalaman?" Ngumiti lang si Adrian. "Napansin ko lang, lagi kang bumibili ng chocolate sa vending machine kapag overtime tayo, di ba?" Hindi na nakasagot si Maya. Sa simpleng obserbasyon na yun, parang may kung anong kumurot sa puso niya. Napansin niya ako. Maghapong tahimik si Maya pero hindi mawala sa isip niya ang mga salitang iyon. Hanggang sa uwian, siya na lang ang natira sa opisina. Abala pa siya sa pag-aayos ng mga reports nang biglang bumukas ang pinto. "Maya," napalingon siya, "Si Adrian, sir? Akala ko po umuwi na kayo." "Hinintay kita. Delikado nang umuwi mag-isa. Sabay na tayo." Hindi siya makakilos, gusto niyang tumanggi, pero ramdam niyang ayaw niya ring palampasin ang pagkakataong to. Sige po." Habang naglalakad sila palabas ng building, tahimik lang sila pareho. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam ni Maya ang tibok ng puso niyang parang sisabog. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Adrian, banayad, may halong lamang. "Alam mo, Maya, minsan ang sarap mong kausap kahit tahimik ka lang." Napatigil siya, tumingin si Adrian sa kanya, diretso sa mga mata niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maya na baka may kakaibang tingin din si Adrian sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone ni Adrian.
Si Rika, sabi nito sabay ngiti, at sinagot ang tawag. At sa sandaling iyon, bumalik si Maya sa realidad. Isang paalala, kahit gaano kat-Amos ang sandali, hindi ito sa kanya nakalaan.